Maraming tuloy mga dating kasamahan ni LeBron James sa iba-ibang team. Noong mga nakaraan ang gustong lumipat ng Philadelphia kasi nandoon na nga siya. Ha? Di ba? Si KCP, magaling na shooter na nag-champion ng magkakasama sila ng 2020 at napunta sa Denver Nuggets na at nanalo rin. Ha? Tapos ngayon galing sa Memphis na ngayon napunta na rin papunta na rin ng Philadelphia. Ha? Pati yata si Howard gusto na rin sumunod doon. Ha? Indikasyon lang na si LeBron ay maganda ang liderato. Kasi sa feedback po sa ating pagmumonitor sa NBA, mga analyst, sports analyst at yung talagang nakakakilala kay LeBron, maraming natututunan ang mga kasamahang player niya sa loob ng team pagkasama si LeBron. Kasi hindi pala madamot na kung pagbibigay ng idea. Kung ano man yung mga idea at makakatulong sa player, ginagawa ni LeBron para din siyang coach. Sa loob at labas ng court, nakakatulong siya sa individual players, sa mga malalarong kasama niya. Kaya pala lahat ng nakasama niya hindi nagsisisi at gustong sumama sa kanya kung saan siya pupunta. Yung pala yung naging isa sa mga legacy niya. Hindi niya sinasarili ang kanyang talino at galing sa basketball. Isinesir niya sa kanyang mga kasamahan. Kaya yung lahat ng mga team na kanyang pinanggalingan, lahat ay tumatanaw ng utang na loob ang mga players, pati mga team. At ngayon, na parang kung sa basketball talaga, dahil basketball nga ito, last 2 minutes na, patapos na yung karera dahil alam mo na, going 42 years old December LeBron James, nasa Philadelphia. Kaya yung mga batang players doon na, grabe, 22, 23, 24 years old, tuwang-tuwa ng mga kasama sa LeBron. Para silang nadagdagan ng coach. Kasi kahit anong galing ng coach, kung yung mismong pinaka-senior player sa kanila at magaling pa, king ng NBA, yung mga kasama nila, talagang proud ka. Kasama ka sa pagsikat, makikilala at makikilala ang mga batang players na nakakasama ni LeBron James. Lahat ng team na pinanggalingan ni LeBron, sa Cleveland Cavaliers, sa Miami Heat, at saka sa Lakers, yung mga batang manlalaro, sumisikat bigla pag nakakasama si LeBron James. Di ba? Nakita naman nandiyan sa LA, pasintabi na, di ba? Si AR, kaya nakilaki ng utang na loob ni AR. Austin Reeves, di ba? Nangihinayang siya sa nagkahiwalay sila. Pero napakalaki daw na itulong sa kanya sa dami ng advice at tinulong ginawa sa kanya. Na hindi daw niya makakalimutan. Pero dahil business ang NBA, nagkahiwalay sila. Sampul lang yan. Ito, nasa Philadelphia. Marami rito magagaling na mga bata. Pero lalong gagaling yan dahil sa mga idea na gagawin ni LeBron. At yun ang kanyang legacy kasi. Iangat ang kalidad ng NBA players ng lahat ng kanyang nakakasama. Kaya marami mga players ang gusto talagang sumama sa kanya at natutuwa. 2 o 3 ang nagiging kabutihan. Sumisikat sila, marami silang idea ang nakukuha at yung potential na maging champion pwedeng makuha. Gano'ng katindi. Kaya nakita nyo ang balita ngayon, dati raw ay $82 lang ang ticket ng mga laro sa Philadelphia. Ngayon umabot na ng mahigit na 300, na doble, na triple. Bigla ang pagtaas ng ticket. Yung bintahan ng mga t-shirt ng Philadelphia, biglang nauubos. Out of stock agad. Sold out lahat ang mga pwesto. LeBron James, 23 yung number. Kung yung 23 pa rin nagagamitin, plagay ko, hindi na ibibigay. Yung mga nag-imprenta ng t-shirt na LeBron James, 23, Philadelphia, talagang tabo. Kumita ka agad sa loob ng 2 araw. Sold out lahat. Nabili sa mga kung saan bilihan ng mga uniforme ng NBA sa Philadelphia, ubos nang dumating. Nabenta ka agad yung t-shirt. Samantalang wala pang official na announcement, wala pang press conference sa official na pagpapakilala ng management. Yan ibalita lang na totoo naman nagpirmahan na at doon na. Wala pa yung formal press conference para sa pagpapakilala. Pero kaagad ganun. Nabenta yung mga t-shirt, kumita kaagad ang mga nagnegosyo sa Philadelphia at higit sa lahat, ito pa yung masakit. Lumipat daw po ang maraming
tagahanga ng LA Lakers papunta ng Philadelphia. Ibig sabihin yung mga viewers sa social media, viewers sa television ay umalis pagka sa Lakers at pupunta sa Philadelphia. Kaya doon sa pre-season pa lang na plano ng pagtapatin, paglaruin ang Philadelphia at saka Lakers, nako, kikita na doon pa lang. Ganong katindi ang dating ng daking LeBron James. Okay? Hindi man natin kaano-ano yan, pero ang laki hurang na itutulong dahil entertainment at business sa kanila yan. Tayo naman entertainment lang dahil mahilig din tayo manood at mag-abang ng mga sports, boxing, at saka tennis na tayo merong Alex Iyala na ngayon na champion at ito ngang basketball at iba pa na merong kinalaman ng mga Pilipino. Hilig din natin yan. Di ba? Lalo na kung magkakaroon tayo ng 100% na Pilipinong magkakaroon ng player sa NBA. Medyo malabo pa, pero kung magkakaroon yan, ang okay na okay sana. At saka si LeBron James, kung tutuusin, kaya malakas sa Pilipino, ilang beses na nagpunta ng Pilipinas yan, pabalik-balik dito yan. Hindi katulad ni Michael Jordan, pasintabi na doon sa fans ni Michael Jordan, ni minsan hindi nagpunta ng Pilipinas yan. Takot yata magpunta ng Pilipinas yan si Michael Jordan. Nagretiro at natapos hanggang ngayon, hindi na pupunta dito. Hindi katulad ni LeBron James, basta may schedule sa kanya at may sponsor na papunta rito, talagang sumasama siya. Iniikot niya yung buong Asia, ang Pilipinas, Singapore, Hong Kong, China at kung ano pa. Kasama ang Pilipinas. Pag nagpunta sa Asia si LeBron James, hindi naiwasan, hindi niya kinakalimutan ng mga Pilipino. At maraming NBA players na gusto nila ang Pilipinas. O, di ba? Kaya lalong humihikayat. Malaking market ang Asiano, ang ASEAN ay malaking market sa NBA. Maniwala kayo. Malaking negosyo yan. Kaya naman ating nagiging topic din ito dahil itong channel na ito, MA Pinoy TV ay PBA, Politics, Basketball, Artista or Showbiz at iba pa. Kaya pagka meron tayong mga balitang showbiz dito na controversial, kasama rin dito ang ating tinatapik. Katulad ng mga Itbulaga ng araw tungkol kay Anjot, kung ano-ano, di ba? Ganun po yan. So, entertainment, balita, entertainment, ay atin hong pinapahalagan ito. Pinapahalagahan at hindi tayo masyadong nagsiseryoso. Pero balikan natin itong LeBron James, lalong kaabang-abang. Ang tagal pa, parang nakakainip ng panahon, kailan darating yung October. October yung opening eh. September, pre-season pa lang. Pero yung actual na laban ay sa October pa. Dahil nga may bagong team, may bagong aabangan, at mukhang lalong lalakas yung Philadelphia ngayong taong ito dahil hindi lang si LeBron James ang dumating dyan. Si Brown, yung napakagaling, yung MVP, final MVP sa Boston. Isipin dumating sa kanya si Brown at LeBron. Dating magandang team na, malakas ng team ang Philadelphia. Nadagdagan pa ng dalawang superstar. Superstar si Brown, superstar din si LeBron. Di ba? Kaya tabon-tabo talaga. Panalong management at ang mga taga Philadelphia ay talaga nang nagsisigawan sa tuwa.